Jesus, ika'y nandiyan sa init ng pag-ibig mo. Ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan, hanggang matapos ang There's a love song rising up inside me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but sing about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. His presence is a treasure this world can't afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me and He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Magandang hapon po. At kaninang umaga po ay ating tinalakay ang pangalang Jesus, ang ating Panginoong Kristo, ang tunay na Diyos at tigapagligtas na siyang ating hinihintay na muling magbabalik at mag-aayos ng lahat ng suliranin ng mundong ito. No? At siya yung tunay na magbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa lahat. At siya ang ating blessed hope. At ngayon pong hapong ito ay sinabi ko sa iyo kanina umaga ay sapagkat mas minabuti kong unahin yung katotohanan kaysa doon sa kamalian,
ibig ko kayong dalhin sa ating pag-aaral about the Antichrist. At ito po naisipan kong dalhin bilang paalala at bilang wisdom na kailangan po natin sa ganitong mga kapanahunan. Alam niyo po, itong Antikristo, mula pa po sa lumang tipan ay ipinakita na po ito ng Bible na talagang darating. At ang unang-unang Antikristo ay walang iba kundi si Cain. Kanyang pinatay yung matuwid na taong si Abel. At ang sunod na Antikristo ay sino? Si Nimrod. Remember that? Si Nimrod, ang sabi ng Lord, kalatan niyo ang lupa, pero si Nimrod, inipon niya yung mga tao upang itayo yung Tower of Babel. Ito po yung pagsalungat niya sa sinasabi ng Panginoon. Tinawag siyang hunter. Di ba? Hunter. Ano yung kanyang hinahunting? Maliwanag, soul of man. Di ba? Soul. Alright? And then, makikita nyo yung picture ng Antikristo sa buhay din ni Pharaoh. Then what? Nebuchadnezzar. Alright? Now, in John chapter 5 and verse 43, at maraming naniniwala na even Judas ay larawan ng Antichrist. Now, in John chapter 5 and verse number 43, bago po sa atin pong pinaka-main na teksto, John chapter 5 and verse number 43, sabay-sabay tayo. I am come in my Father's name. Pero ano nangyari? Yes, dumating ang Panginoon Kristo sa pangalan ng Ama, pero hindi siya tinanggap. Amen? Amen? Hindi siya tinanggap. And you receive me not. And then anong sunod? It what? Another. See that word? Nakita niyo po yun? Another. Bilugan niyo sa Bible niyo. Another. Okay? So si Jesus ay dumating, siya yung tunay na Messiah, hindi tinanggap. Okay? If another shall come in his own name, him ye will what? Receive. Sino yung another? The Antichrist. Siya yung tatanggapin ng Israel. Alright? Kasi ang Bible ay nagpakita po ng sari-saring pangalan ng isang taong ito, ang Antikristo. In Daniel chapter 7 and verse number 8, bilisan lang natin, Daniel chapter 7 and verse number 8, siguro guhitan nyo na lamang para kaya nagkaroon ng personal Bible study ay mabalikan po ninyo. In Daniel chapter 7 and verse number 8, 7:8, dito, siya po'y tinawag na little horn. Little horn. Daniel 7, number 8. Ready, basa? I considered the horns, and behold, there came up among them another what? Little horn. You see? Sa gitna ng malaking sungay, ay may lumabas na maliit lamang na sungay. Pero bagamat siya'y maliit, so, higit siyang powerful kaysa doon sa malaking sungay. Sa Bible, ang pagsabing horn, sa Old Testament, it simple as what? Kingdom. Kingdom, mga kaharian. Alright? Now, and then, little horn, before whom there were 3 of the first horns, plucked up by the roots, and behold, in this horn were what? Eyes, like the eyes of man, and mouth, speaking of what? Great things. Now, chapter 8, and chapter 9 and 26. 9:26, sabay-sabay tayo. 9:26, after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people, sumunod, the prince that shall come. Ito yung isa sa kanyang title, the prince that shall come. Sa Amerika, may sikat na yung preacher. Anong pangalan? The Prince. Mukhang Bombay siya.
Okay? Yes, ito yung mga pangalan niya. In 1 John 2, verse 18. 1 John 2 and verse number 18, marami po siyang pangalan. Ha? Tinawag siyang the prince that shall come, little horn. Then 1 John 2:18, the Antichrist. The Antichrist, ang Antikristo. Nakita na po ninyo? Already basa. Little children, it is the last time, and as you have heard, that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. You see? Okay? Sa bawat panahon, may Antikristong nakahanda. Alright? Pero merong talagang one kung tawagin. Nag-iisa. At isang araw mula ngayon, siya'y lalabas. Alright? In 2 Thessalonians 2 and number 3. 2 Thessalonians 2 and number 3. Nakukuha po ninyo? 2 Thessalonians 2 and number 3. Ready? Basa. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. The rapture. You see that word? Amen? First is what? The falling away. Ano yung falling away? The rapture. After the rapture, that man of sin. Kita niyo yun? Anong pangalan niya rito? The man of sin. Kita niyo ba yan? Anong pangalan niya rito? That man of sin be revealed. Ano pang sumunod? The son of perdition. Man of sin, then son of perdition. Now, Revelation chapter 13, ito yung ating unakang teksto. Revelation chapter 13. Apocalypse 13, 18. Alright. Alright, ready? Basa. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of what? The beast. Anong kanyang pangalan rito? The beast or ang hayop. Anong number niya? 666. Okay? Ito po yung kanyang number. No? Alright? Manalangin tayo, Panginoon, ako po'y patnubayan mo. Kalinang umaga, Lord, akin pong ipinahayag sa iyong mga anak ang iyong napakadakila, maluwalhati, banal at mataas na pangalan. May pong hapon di, Lord, pinili kong ibigay itong isang araling ito na inaakala ko po, Lord, kailangan po namin pare-pareho para makapaghanda kami, para mahamon pa kaming maglingkod sa iyo, at higit sa lahat, pasalamatan ka, dakilain ka sa ginawa mo po sa amin. Patnubay mo po ako, Lord, para ipre, my Lord, sa gitna ng paksang ito, ikaw pa rin ang siyang maparangalan, ikaw pa rin ang siyang madakila, ikaw pa rin ang sambahin, ibigin, paglingkuran, at paghandugan po namin ng lahat-lahat sa amin pong buhay. Iti akin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. No, in chapter 13, verse number 1, makikita niyo po yung characteristic of the Antichrist. Okay, dito po introduction po naman. Okay, in verse number 1, makikita niyo po yung kanyang characteristic. Verse 1 to number 2, una, he will be a world dictator. Okay? Sulat ko rin ng Christian, huwag natin kalimutan, okay, ang maliwanag ang tulong Biblia, okay, ang Antikristo ay nariyan. Pero hindi po siya makalabas. Meron pong pumipigil sa kanya. Okay? At yung pumipigil sa kanya, kapag ito po'y umalis, siya agad nanilitaw. No, sa lahat ng panahon, may Antichrist, pero merong nag-iisa. In verse number 1, chapter 13, verse number 1, ang sabi po ng Biblia, and I stood upon what? The sand of what? The sea. Listen ka po, listen. Now, itong dagat, sa chapter 10, sea represent the people of the world. Ano bang nire-represent ng dagat? People of the world.
sa gitna ng mga bansa, sa gitna ng nasyon. Sabi ng Bible ni John, I saw a beast rise up out of the sea. At itong beast na ito, meron siyang 7 sungay, 7 ulo, kita niyo po yan? Ano pa? 10 mga sungay, and upon his horns, 10 crowns. Kaharian. And upon his head, the name of blasphemy. Yes, he will be a world dictator. At ang sanlibutan ay handa sa isang tao na magbibigay ng kasagutan sa lahat ng suliranin ng daigdig. Isa po sa problema ng mundo suwat, itong COVID-19. Amen? Amen? Isa po problema ng mundo suwat, yung digmaan, giyera, girian ng bawat bansa. Ang tao'y pagod, naghahanap ng kapayapaan. Ano ba problema ng mundo na kanyang pinakaharap? Isang araw mo lang yan, milyon-milyon ay mawawala. Amen? Amen? Hindi masagot saan nagpunta. At dahil sa milyong-milyong taong biglang nawala, malaking problema ang darating sa buong mundo. Amen? Maraming trabaho, mahalagang tungkulin, mawawala ng tao. Are you listening? Kaya yung kanyang pagsulpot ay timing. Perfect time. Sisikat itong taong ito. Walang iba kundi ang Antikristo. Okay? To come with the answers for the world's problem. But he will be a world dictator. In verse number 2, he will be like a beast. He will be like a beast. Anong klaseng hayop ang kanyang itsura? Pakilakas. And the beast which I saw was like a leopard. Ano yung leopard? Ang leopard ay hayop na maliksi, mabilis. Nakikinig ka sa akin? Amen? Bakit siya ikinumpara sa leopard? Anong dahil? Sapagat itong antikristong ito, listen carefully, marami naniniwala rin ako, siya po'y unknown. Hindi gaanong kilala. Pero sa isang iglap, bigla siyang sisikat, hahangaan, at kaagad ay magiging isang napakamakapangyarihang tao sa ibabaw ng lupa. Maraming bansa, mga hari, kaharian, magpapasakop sa kanya. Yun yung 10 horns na binabanggit. Sa kita ng 10 horns, may isang maliit na umusbong. At yung 10 horns, nag-submit sa kanya. Amen? Like a leopard. Mabilis, matulin, sa loob lamang na maiksing panahon, magiging powerful sa lahat ng tao. Lahat ng bansa. Ano pa ang kanyang itsura? Like what? Una, like a leopard. Sumunod, his feet were as the feet of what? Bear. Bear speaks, yung aso, it speaks about a very powerful animal. Okay, unknown, pero kaagad ay magiging very, very powerful. He will be a man of great power and strength. And the Bible says, by peace, he will destroy many. Amen? Amen? By peace, he will destroy many. Parang COVID, parang coronavirus. Walang missile, walang bombang pumutok. Di ba? Tahimik, pero kita mo, ang tao natakot. Amen? Amen? Payapang-payapa, di ba? Okay? And sabi ng Bible, okay, verse number 7, and it was given unto him to make war with what? Oh yes, amen? He will attack God's people. Israel. Alright? Ano pa? Verse number 2, his mouth as what? His mouth as what? Kita mo? Tatlong hayop ang kanyang katulad. Anong hayop? Una, leopard. Anong pangalawa? Bear. Pangatlo, lion. Bakit lion? Remember yung Lion King?
Lion King, di ba? Magaling siyang magsalita. Amen? The lion is the king of the beast. So, ganun din ang Antichrist. He will be a great communicator. He will mesmerize people. Sa husay niyang magsalita, yung mga tao, mabibighani po sa kanya. Alright? Now, don't forget, hindi po siya ordinaryong tao lamang. Sapagat ayon sa talatang 2, yung kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas. Kung paanong ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ang Antikristo ay Satanas na nasa katawang tao. Alright? Now, dito po sa ating talatang binasa, ay makikita niyo po na sa bandang huli, itong Antikristong ito ay magbibigay ng isang batas. In verse number 16, sabi-sabi tayo, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, pakalakas po, to receive a mark, tatak, in their right hand or in their foreheads. Magsasabatas po siya na lahat ng tao sa buong mundo ay kailangan matatakan. Matatakan. And verse number 17, tayo po lahat ulit, that no man might buy or sell save he that had mark or the name of the beast or the number of his name. Upang sa ganung paraan ay yung walang taong makakabili o makapagbibili maliban siya'y merong tatak nung hayop. Kaya yung atin nung tati, ipo yung ating title yung ngayon nga po ito, The Mark of the Beast. The Mark of the Beast. Now, anong tatak ito? Verse number 18 ulit, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. Anong number po ito ulit? Okay? 666. Alright. Now, kahit sa Amerika maputid, kahit mga unbeliever, takot sa number na yan. Wala kang makikita sa sasakyan na sadyang nagpalagay nun. Takot sila. Alam nila, Antikristo. Okay? Now, ito pong number ito, kahit tanong kay Bible student, marami ng mga hula-hula, prediction, or sabi na, ito yun. Okay? Pero hindi natin alam sa kasalukuyan kung ano talaga ito. Ito ba yung literal na 666 or what? Now, ganun pa man, according to verse number 16, number 1, it is a mark of identification. The mark of the beast is a mark of identification. Alright? Okay? Ito po'y marka ng pagkakakilanlan. Alright? At ulit-ulitin ko po ngayong hapong ito, sana po'y makuha niyo po, the stage is set. Nakapolma na ang lahat. And the minds of people are prepared for some system of identification. Nakahanda na ang lahat. Ang kaisipan, kalooban ng tao ay preparado na sa kasalukuyan. Sa tinatawag na National ID System. Sa Amerika, meron na. Di ba? Sa atin, meron na. Okay, sa atin, malapit pa lang. Now, ito pinagpapakita na inihahanda na po ang lahat. For example, kagaya ngayon, bagamat wala pa tayong national ID, hindi ka pwede mag-travel sa Manila o pumasok saan man nang wala kang tinatawag na travel pass. Naliligin sa akin? Travel pass. Preparasyon yan. Amen? Pupunta ka ng Goodwill, di ba? Hindi ka pwede pumasok pag hindi mo araw. Papakita mo yung anong tawag doon? Quarantine pass. Nung nag-impose ito sa China. Alright? Ngayon, hindi ko sinasabing yun. Ang ibig ko sabihin, ang tao ay inihahanda na sa paglabas ng totoong yun. Lahat ay preparasyon.
Okay? The stage is set. And the minds of the people are prepared for some system of what? Public or national identification. Yes, it is a mark, the mark of identification. Ulitin ko lang, hindi natin alam for sure, ano itong mark na ito. Alright? Pero nakikita po natin, ngayon pa lang nakikita po natin about how, paano ito gagamitin. Amen? Paano ito patatakbuhin. Ano ang magiging epekto nito sa bawat tao. At ang mundo'y nakahanda na para dito. Amen? Ay binabanggit, ang hinihinta na lang yung mismong tao. Alright? Ang mismong tao. Yes, it is a mark of identification. Number one, and all people of all classes will be required to wear this mark in their body. At ito po'y isa sa batas. Amen? Amen? Puwersahan po ito. Okay? Ito po'y isa sa batas. Para malaman kung ikaw ay kakampi ng gobyerno, away ng gobyerno. Alright, that is number 16. Number 16, tayo nga ulit. And he what? He caused all, both small and great, to receive the mark. The word caused means what? Force. Ito po'y pwersahan. Alright, and then let me remind you, number 2. Number 2, minsan nakikita ng pastor, paano pag natataka na? Now, whatever this mark is, anuman itong tatak na ito, it will reside in the flesh and it will be permanent. It will be permanent. Alright? People will not be able to alter it or counterfeit it. Hindi na po ito mabubura, hindi rin po ito kayang dayain. Nakuha niyo po? Amen? Hindi pwede mangyari na kunya-kunyarian lang. Ayaw ko magpatak, kunya-kunyarian lang. Gagawa ko ng sarili ko. Sa rekto. Kapag ako kay Brother, magaling mag-kopya yun, magpeke. Alright? And it will be, at ito po ilalagay sa bahagi ng katawan na madaling makita. Saan ilalagay? Ulit? Sa 16? Sa verse number 7, saan sa ilalagay ito? Okay. Sa kanang kamay o sa noo? Amen? Sabi ng iba, ito raw yung pag-Ash Wednesday. Ewan ko, kasi daw, tanggap ng tao. Sabi naman ng iba, talagang 666. Sabi naman ng iba, microchips. Yung Emerson, yung itinatapat sa cashier, yung barcodes. Di ba? Na tik-tik, okay, lampas. Hindi natin alam. Pero isang bagay makikita mo, naniniwala ko, ito po'y permanente, hindi na mabubura. Hindi kaya ding dayain. Now, ngayon, what if someone receive it? Paano kapag tinanggap ito? Ang tao kapag nakatanggap nito, ayon sa chapter 14, verse 9 to 11, wala na siyang pag-asang maligtas. Wala na siyang pag-asa. Nakapahiwatig lamang po ito talaga na yung kanyang kaluluwa ay ibinigay na niya kay Satanas. Chapter 14, verse number 9. Ready? And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the Antichrist and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of indignation. Number 11, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or night,
who will worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Talagang pang-impyerno na ang tao kapag natatakan ng 666. Okay? Yes, it is a mark of what? Identification. Ha? Kaya nga, tiyakin. Kaya nga, lagi tayo, di ba? Every Sunday, lagi mong hinahamon ka, tiyakin mong ligtas ka. Tiyakin mong sa Diyos ka. Tiyakin mong pag nag-rapture, hindi ka may iwan. Huwag mo sabihin, may alam na ako, hindi ako magpapatak. Makinig ka sa akin, kapatid. Makinig ka. Okay, makikita mo mamaya, makalagpas ka man sa gera, hindi ka makakalagpas sa tatakan. Sigurado. Sigurado. Ang pag-asa mo lang maligtas ngayon. Alright? Pero pag natuto ka na, matagal ka nang nakapakinig ng katotohanan at hindi mo tinanggap at ang tatanggapin mo lahat ng kabulaanan ng Antikristo. Okay. The world will worship the Antichrist. Don't forget that. Paglabas ng Antichrist, sasambahin siya ng buong mundo. And the mark will be a statement of their allegiance to the Antichrist and his government. Verse number 4, sabi-sabi tayo. And I say, and they worship the dragon which gave power and to the... Ano yun? Sino yung dragon? Sino yung dragon? Satan. Sino yung Dragon? Satan. Na nagbigay ng kapangyarihan sa hayop, sa Antikristo. And they what? And they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Alam niyo po, sa gitna ng kanyang kasikatan, according to verse number 3, papatayin siya. May magtatangkang pumatay sa kanya. And according to verse number 3, namatay. But of course, I believe na ito ay hocus-pocus lamang. Kunyari siyang namatay, sapagat kokopyahin niya, sapagat tinawag siyang anti-Kristo, kokopyahin niya yung death, burial, and resurrection ng Panginoong Jesus. Sa napalabas niyang siya namatay. Pero nagulat ang mga tao. Can you imagine? Sige, magsabi ko sa akin ngayong umaga, hapon ito, ng isang kilo yung sikat na artista. Okay, for example, siguro Trump. Or yung ating presidente, Duterte. So sikat siya, di ba? Paano? Ayaw man natin mangyari. Hindi ko ma-imagine na si Robredo ang... Kung sakali, biglang pinatay yung ating presidente, namatay, kita mo. At nag-iiyakan ng buong mundo, ang buong bansa, hindi ba? At nagpupunta at nakapila ang mga tao, ay isang araw biglang nabuhay. At talagang buhay na buhay. Ano sa palagay nyo ang iisipin ng tao? Hahanga, hindi ba? Hahangaan po talaga siya. Amen? At magtatalumpati talaga na nakakaiyak. Now listen, how much more kung ito yung Antikristo. Nasikat, nagbigay ng katugunan sa maraming problema ng buong mundo. Now, pinatay, tabuhay na muli. You see? So ito ang magiging daan upang siya po'y talagang sambahin ng tao. At yun talaga naman ang kanyang layunin. Amen? Siya sambahin ng tao. Alright? Easy. Yes, the world will worship the Antichrist. Notice verse 15. Verse 15. Tayo pong lahat. Ready? Basa. And, okay. Verse, yeah. Okay. Natasan ako. Verse 15. Okay. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause... Yes. Okay, you see? So kaya sasambahin siya ng lahat ng tao. Verse number 8. Tayo lahat, lakas. And all that dwell upon there shall walk. Kita mo? Sino yung sasamba sa kanya? Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Kita mo? Sasambahin siya ng buong mundo.
Alright. Na binanggit ko sa inyo kanina na sa lumang tipan pa lamang, alam na ng mga propetang darating siya, di ba? Isa rito si Propeta Daniel. Alright? Alam niyo mga kapatid, nung ito po'y ipakita ng Diyos kay Propeta Daniel, alam niyo nangyari? Nilagnat siya. Nilagnat si Propeta Daniel at kung ilang araw siyang hindi makakain. Nang lupaypay siya, nung makita niya itong Antikristong itong darating. Pakita ko sa inyo, chapter 7. Babalik tayo dito, chapter 7. Okay, chapter 7. Okay, the book of Daniel. Chapter 7. All right. In verse number 25. 25. Andiyan na kayo? Alright. Ito na yung Antikristo. He shall speak what? Alright. Kita nyo, magaling magsalita. Ha? At kaya talagang kakalabanin ang makapangyarihan Diyos and shall swear out the saints of the Most High. Ha? And think to what? And think to what? Yes. Mag-uumpisa po siyang baguhin ang kapanahunan, ang mga batas, gagawa siya ng mga bagong batas. Ano yung mga bagong batas? Yung new normal. Takot niyo ba ako? New normal and new worship. Take it, ha? New normal and new worship. Ano yung new worship? Siya na ang sasambahin, hindi yung mga nagisnan ng tao. Amen? Yung mga normal na ginagawa, babaguhin niya at magagawa siya ng mga bagong normal. Takot niyo po ako? Now, I'm not saying na ito yun. I'm saying na lahat na nagaganap, including the new normal, ay preparasyon sa pagdating niya. Okay? Oh, sabi niyo po. Ha? Okay, and paglabas niya, he will change times. Ano pa? Laws. Alright? Change times. Babaguhin yung paglabas ng tao, oras ng pagbalengke mo. Ano pa yung times? Oras ng pagpasok, oras ng trabaho. Lahat kanyang kukontrolin. Pati yung travel ng tao. And they shall be given into his hand until a time of times and the dividing of times. Pero yung tao, sasang-ayon sa kanya. Nakadyo po ako doon? Amen? Now, notice verse number 28, nung makita ito ni Daniel. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in my heart. Nabagabag siya ng labis. Amen? Nagbago yung kanyang itsura nung makita niya yung Antikristo. Maging sa chapter 8 and verse number chapter 8 and verse number 27. Ready? Basa. Okay, yes. That number 8:27, 8:25, I'm sorry. And through his policy also he shall cause crop to prosper in his hand. Isang dahilan ng kanyang pagsikap ay sapagkat sa loob ng konting panahon, lalago ang bansa. Magkakaroon ng pag-unlad. Okay? And he shall magnify himself in his heart, and by peace he shall what? Destroy many. He shall also stand up against the prince of princes. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Verse 27 tayo po lahat. And I, Daniel, fainted and was what? Sick. Ito lang sinabi ko. Kita niyo po? Nilagnat siya. Kung ilang araw siyang nilagnat at nang lupaypay, nung makita niya ang lahat ng ito, nang gilala siya. Amen? Kaya ulit, alam niyo, paglabas nitong Antikristo nito, talaga namang, this will be the darkest moment sa kasaysayan ng mundo. Salamat sa Panginoon, wala na tayo paglabas niya. Dapat
Hirap pakita yung picture ko. Okay, you see? The new normal. Normal ba yan? New normal, pero hindi siya normal. Okay? You see, yan ang mangyayari. Alright. Yung mga Koreano nyo, yan. See? Ikaw yun. Can you imagine? Yayakapin mo yung anak mo, pero hindi mo siya mayakap. Nang kailangan, merong plastic. Sa takot mong magkaroon ka ng coronavirus. Okay, ito ang new normal. Anong tawag natin yan? Social distancing. Sa bawat lugar, makakita ka ng ganyan. Alright, ano pa? You see, isa pang new normal is what? Okay, sana nga ay huwag magtagal. Pero lahat ng alis kailangan mo ay i-deliver sa'yo online. Maging yung tinatawag na cashless society ay pinasimulan na sa ibang bansa. Sa atin na lamang, hindi pa. Meron pa tayong cash. Maging yung mga meeting, anong tawag ito? Virtual meeting. Okay? The new normal. Alright, kaya nga, yes, hindi ko sinasabing ito na yun. Pero ang ibig sabihin, tayo po'y nasa lugar na inihahanda na ang tao. Amen? Now, bakit ito ang pinili kong ating talakayin? Sapagat, gaya ng sabi ni Pablo, hindi ko ibig na kayo ay maging ignorante sa ganitong mga bagay. Bilang Kristiyano, we know better. We know better. Okay? Sabi nga, itong nakalaang Sunday, hindi ako matigas ang ulo. Hindi ako laban sa gobyerno. Alam ko kasi kung anong totoo. Amen? Oo, pag nasa labas ako, nasa public area, naka-gasmos ako. Naka-face mask ako. Pero ang pinakamahirap, sabi ko kayo, nakasakit ka sa kotse mo, naka-aircon mo, salat, naka-face mask ka pa. Okay? Kasama mo asawa, bakit may virus ba yung asawa mo? Hindi ba? Kaya lang, wala eh. Batas eh. Okay? Orat inihahanda ang mundo. Pero salamat, wala na tayo pagdating ng taong ito. Alright? Yes, it is a mark of identification. Alright? Number 2, verse number 17, itong mark na ito, okay, he will use the mark to control the world. To control the world. Verse number 17, ready? Basa. And that no man might buy or sell, save he that had the mark of the name of the beast, or the number of his name. The Antichrist will use the mark to control the world. People will be required. Ito po yung magiging requirement to receive the mark. Sapagat kung wala kang tatak, kung wala kang number ng beast, hindi ka makakabili at hindi ka rin makapagbibili. Amen? Hindi ka makakapasok sa trabaho mo, malibang may tatak ka na. Takot niyo po ako doon? Amen? Kahit pa ikaw ay may pera, at pupunta ka ng mercury drug para bumili ng gamot sa iyong anak, may pera ka, handa ka magbayad, pero kung wala kang tatak, hindi ka makakabili. Amen? May trabaho ka, ayaw kang papasukin. Maliwang may tatak ka. Dahil dito, mahihikayat ang lahat ng tao na tumanggap ng tatak ng Antikristo. Sabihin mo hindi ka magkapatak, kung ngayon pa lang wala kang stand para kay Kristo, how about yun pag naandun ka na sa panahon na yun? Ngayon wala pang persecution. Malaya pa tayong nakasasamba. Yung ating mga kapatid na magagaling, talagang magigiling, nasa Lumban pa kanina. Yung ating mga miyembro, mga taga-Lumban, nagpunta pa dito. Hindi mo ba? Okay, maginhawa tayong nakakasamba. Walang papatay sa atin. Amen? Tatanungin ka lang, saan ka pupunta? Eh, di dyan sa Calvary. Ano problema mo? Ha? Wala, sige, tumuli ka. Pwede ka pa pumalat. Amen? Huwag ka lang magsasabing, sunog na ako sa araw. Diba? Tatanungin ka lang.
Amen? Suot mo yung face mask mo, isuot mo. Amen? Sinundan ko nga sa miyembro nating iba. Sa Amerika, may mga, yung libingan, iba, sementeryo, nakalagay, no face mask, no entry. Sementeryo yun. Kung sabi ko, kung bihira. Sabi ng pastor, pag nakakita ka ng ganon, okay. Ano nakalagay doon? Okay, nakalagay doon. Okay. You are well done. You are now truly indoctrinated. Sige mo, hindi ba? Kakita ko ng picture ng magnanay. Yung magnanay nasa sala. Yung anak nagte-text. Yung nanay naman nagla-laptop. Magkaharap yung mag-ina. Pareho silang naka-face mask. Anong problema? Parang nakakapangilabot tignan. Amen? Hey, hindi ito normal. Amen? O siguro, pag nasa public place ka na, nasa palengke ka, nakasakay ka sa bus, pero nasa mismo ka sarili mong bahay, iba na, hindi mo ba? Tapos hindi ka lalabas ng bahay, natatakot ka na, at lahat ng kailangan mo, online na lang, di-deliver sa'yo. Amen? Kami, baba mo kayo sa pinto, umalis ka na. Alis na. Tapos lalabas ka. May hawak ka pang mahabang kawayan, tsaka mo kakahigin pa. Hindi ba? Pagpasok kasi, hindi pa ipapasok sa bahay mo at mamaya, bibilang pa ako, nakalabing-4 na oras na, tsaka mo pa bobombahan ng tubig, tsaka pa ipapasok. Pero can you imagine that? Pati banking, anong tawag doon, Brad? Anong tawag doon? Online banking? Ito naman ako. Nakaka-touch po ito. Pag alam niyo, pag nangyari po yung lahat ng yan, hindi ka na lumalabas ng bahay, lahat ay sa online na lang. Binanabasa ko ito. Yung kanyang tatay na matanda, nagpasama sa kanya sa bangko. At sabi nitong tatay, sabi nito, I spent an hour in the bank with my dad as he had to transfer some money. I could not, hindi na ako nakatiis. Sabi ko sa tatay ko, Dad, why don't we activate your internet banking? Para hindi ka na nagpupunta dito. At hindi ka na pipila at mag-aabang ng mahabang oras. And then, sabi niya rin, Dad, pagka na-activate yung internet banking mo, sabi niya, hindi ka na rin para pupunta pa sa palengke. Okay? You can even do your shopping online. Everything will be so easy. Sabi niya, ako'y excited about nung sabihin ko ito sa tatay ko, about the world of net banking. Now, sumagot yung kanyang tatay. Sabi ng kanyang tatay, Anak, if I do that, I won't have to step out of the house. Pag ginawa ko yun, anak, siyempre, hindi na ako lalabas ng bahay. Sabi niya ng anak niya, yes, daddy, yun nga po yun. Okay? At sinabi ko sa kanya, napakadali pating mag-grocery. I-deliver na lang yan sa pinto ng bahay. Kaya yan. Dadali niya sa iyo ng, Shopee. Ano yung pang-isa? Lazada. Amen? Meron pa ba? Meron bang Amazon dito? Wala. Lazada tsaka Shopee lang. Amen? Tsaka Goodwill. Amen? Oh. Si Emerson magdadala. Now, sumagot yung kanyang tatay. Listen carefully. Sabi niya, my dad answered. At yung sagot ng tatay ko, hindi ako nakakibo. Sabi niya, anak, alam mo, pagpasok ko pa lamang dito sa bangko ngayon, meron akong 4 na kaibigan, nakita kami, at nagkwentuhan kami ng kaunti,
Habang yung staff ay nakatingin sa amin at binati rin kami sapagkat kilala ko sila. You know, anak, nag-iisa na lamang ako. This is the company that I need. Kailangan ko ito. I like to get ready and come to the bank para mamit ko yung mga kaibigan ko at yung ilang tao dyan na kilala ko sila. I have enough time. It is the physical touch that I crave. Pinakananasa ko yun. Bumati ako, batiin ako ng mga taong kilala ko. Alam mo anak, 2 years back, nagkasakit ako. Naalala mo yun? At yung may-ari ng tindahan, na lagi kong binibili ng prutas, binisita niya ako. Nung yung mami mo ay nadapa, nung isang umaga, habang siya naglalakad, yung may-ari ng tindahan doon, dali-dali siyang tinulungan at inihatid sa bahay natin. Sabi niya, would I have that human touch if everything became online? Tama, hindi mo ba? Kung lahat online na, wala ka ng kaibigan, wala ka ng kapwa-tao. Wala nang dadamay sa'yo, dadamayan mo, hindi mo ba? Amen? Ito rin isang bagay kung bakit, ito yung isang bagay kung bakit talagang blessing na meron kang church. Maging online man ang lahat, wala tayong magagawa, pero meron pa rin tayong church. Nagkakadamayan tayo. Amen? Virus, hindi ako makati, kinakamayan ko na yung iba. Virus. Higit na makapangyarihan at dakila ang Panginoon ko kaysa virus. Sabi niya, why would I want everything delivered to me and force me to interact with just my computer? I like to know the person that I am dealing with, not just the seller. It creates bonds of relationship. Magagawa ba yun ng Lazada o ng Shopee? At ito yung maganda, sabi niya, kaya nga anak, don't forget, technology is not life. Technology is not life. Spend time with people, not with devices. Amen? Kaya sabi ko, pag narito ka, yung mga young people, no, huwag kayong mag-text dyan, huwag kayong mag-usap kayo, magkwentuhan kayo. Amen? Kaya nakakaawa yung mga tao na reunion ka ng reunion, mag-anak, lahat naman nakat-cellphone din, walang kwenta. Hindi yan ang buhay. Alright? But time will come, kapatid, lahat ay nakahanda na. Lahat ay nakahanda na. Sa paglabas nitong business ito. Alright? Na kanya talaga isa sa batas na lahat ng tao ay tumanggap ng tatak and by the mark, okay, magagawa niyang makontrol ang lahat dito po sa sanlibutan. Alright? Now, ngayon, papaano yung mga taong hindi tatanggap ng tatak? Papaano sila? Alright? At pinakita ko sa verse number 8 kanina, number 8 kanina, the mark will also declare who worship the Antichrist and who does not. Tingnan po sa verse number 8. Dito makikita, sino ang sumasamba at sino ang hindi sumasama. And all that dwell upon the earth shall what? Shall worship. Sino yung mga tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Kaya yung ligtas, hindi tatanggap ng tatak. Pero yung hindi ligtas at matatakan, hindi na maliligtas. Alright? Kaya nga, the mark will declare who worship the Antichrist and who does not. And the mark will declare sino ang kaaway ng gobyerno at sino ang kakampi ng gobyerno. Sino ang oposisyon at sino ang pro-administration. You see? Kaya nga, yes, alala ko yung isang magazine, isang picture na nakita ko, new normal, what next? Alright?
Yes, binanggit ko kanina, what next? After new normal, new worship. Diba? Walang iba kundi ang Antikristo. Alright? But you know, yes, Christian, alam nyo, at binanggit ko na rin sa inyo minsan, no, yes, meron pa rin maliligtas sa Great Tribulation. Meron pa rin. Pero ulitin ko, I believe, ang maliligtas lamang ay yung mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng gospel. Because according to 2 Thessalonians chapter 2, lahat na nakapakinig ng gospel pero hindi tumanggap ng truth, hindi na tatanggap naman ng lahat ng kabulaanan. Amen? Na marami pa rin masave. Okay? At ang kabilang sa mga hindi tatanggap ng 666 kay sino? Yung 144,000 na Hudyo. Na kung tawagin ng mga Jewish evangelist. Now, let me remind you, lahat yun ay Hudyo, hindi Jehovah's Witness. Okay? Hindi mga Jehovah yun. Mga Hudyo yun. Amen? Ilan sila? 144,000. Amen? Galing sila sa 12 tribo ng Israel. Sila po ang mag-evangelist sa buong mundo. Walang panig ng mundo na hindi nila mapupuntahan. Makikita mo talaga yung Diyos talagang ang kanyang desire is what? Maligtas ang tao. Alright? At magkakaroon po sila ng mga convert. Magkakaroon sila ng mga brute. Kaya kabilang sa hindi tanggap yung 144,000 at yung mga maligtas na mga convert itong 144,000 na ito. But of course, sabi ko sa inyo minsan, napakahirap buhay. Alright? Now notice verse number 10. Number 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is patience and the faith of the saints. Sapagkat tuloy po silang kakalabanin ng Antikristo. Alright? In verse 15, tayo pong lahat, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should what? Both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Now, okay, hindi na ko ito. Alright. Nakita niyo po yung image ng beast nagsasalita. Nakita niyo po yun? Binanggit ko sa inyo minsan, nung ako'y Bible student pa lamang, ang nasa isip ko talaga, yung rebulto, imahe ng Antikristo. Pero ngayon, yung virtual meeting. Amen? Kasi, kung ikaw yung nabuhay, kung ikaw si John the Beloved, nung time na John the Beloved, nung makita mo yung malaking screen, na nandun yung Antikristo, paano mo ito i-describe? Sa panahon John the Beloved, sabi mo ba na giant screen? Colored? Siyempre, i-describe mo na what? Image. Amen? Ano pa? Nagsasalita, nag-uutos. Amen? So, kaya, ngayon, saan kayo? Posible. Rebulto o giant screen? Amen? Amen? Nagko-command. Nakikita niya yung mga kausap niya at nakikita siya ng kinakausap niya. Amen? At ihaharap sa kanya, mahal na Antikristo. Itong mga taong ito, hindi tumanggap ng tatak, ni hindi lumuluhod sa iyo. Nakaharap sa dyan, virtual. Ano nga po yung sabihin? Amen? Now, hinihintay po namin mahal na Antikristo, ano ang yung pasya sa mga taong ito? Sabi natin, pugutan ng ulo yan. Amen? Okay. So kaya nga sa verse 15, he had the power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be what? Should be killed. You see? Papatayin lahat ang hindi po sumamba sa kanya. Alright? Kaya nga sa panahon ng Antikristo, kung wala kang tatak,
Estudyante ka, hindi ka na makakapag-aral. Maliwanag ba? Hindi ka na makakapasok. May trabaho ka, hindi ka natatanggapin. Amen? May sakit ka, kailangan mo ng doktor, kailangan mo magpa-hospital, hindi ka tatanggapin sa hospital, isisipahin ka palabas. You follow me? Gutom na gutom ka na, mamamatay ka gutom, may pera ka, hindi ka pagbibilan. Kaya maliwanag, maraming maligtas pero mamamatay ng gutom. Are you listening? Mamamatay ng gutom. Okay? Mamamatay sa heat stroke. Walang magpasilong sa kanya. Kung siya'y nangungupahan sa apartment, palalayasin ka sa apartment mo. Ipalami, saan ka pupunta? Sino tatanggap sa'yo? Binasa ko yung verse number 10. Betrayal ang pinakikita. Ultimo, mga kamag-anak mo, ipagkakanulo ka na. Are you listening? Matthew 24, sa pagtalamak ng kasamaan, the love of many shall what? Shall wax cold. Wala na yung parental love. Wala nang pag-ibig sa kapatid, ultimo magulang, wala na. Amen? Napakahirap ng salvation sa panahon yun. Alright? Kaya sabi ko, yes, this will be the darkest moment in the history of mankind. Salamat na lamang sa Lord na naligtas na tayo. Amen? At nakaunawa tayo. Ha? Alright? Kaya nga, we need to be faithful sa ating Panginoon. Amen? Amen? Isang pastor, isang pastor nag-present dito. May mga miyembro ko ito, ako'y nakangamba. Na baka hindi kayo ligtas. Sabi niya, pastor, ngayon pa lamang ay huwag mong sabihin sa akin na maninindigan ka, ngayon pangalan, kung hindi problema, hindi ka makasimboy. Amen? Sabi niya, marami sa inyo, naniniwala, pag naiwan, magpapatatak pa kayo eh. Okay. Kaya sabi ko, kapag mayroong maiiwan, okay, pag natapos ang rapture, yes, makasurvive ka man sa giyera, makasurvive ka man sa gutom, makasurvive ka man sa salot, tiyak, tatanggap ka ng tatak ng Antikristo. Alright, at wala ka ng pag-asa. Now, may kinuha na rin ako din. No? Don't forget, yung Antikristo ay what? Satan embodied in the flesh. Amen? And don't forget, sabi ng John 8:44 about Satan is what? Siya'y ama ng kasinungalingan at walang katotohanan sa kanya. Amen? Kapag nagsasalita siya ng saga ng kanyang sarili. For he is what? Elia, sapagkat siya sinungaling at ama ng lahat ng kasalimutan. Lahat ng kanyang sinasabi, hindi totoo at fake. Sabi nung pastor, yung kaibigan ko, si Pastor Harold Robbins, sabi niya, think about it. Una, fake science. Ang binabag niya yung climate change. Fake science. Kay Al Gore lang naman yun. Alright? No, ibig niya sabihin, hindi ko sinasabi nito, pero ibig niya sabihin, yung COVID-19 ay, alam gabi, gusto niya sabihin fake. Ewan ko ha. Fake science, then what? Fake news. Amen? Through fake news, marami gusto magpabaksak kay Trump. At ganoon din sa ating presidente. Fake news. Fake science sa sumunod. Fake news. Then, fake fear. Pinapalabas na sa Amerika na milyon-milyon na namatay. Pero maraming sabi, hindi totoo. 99.9% nakikita mo yan? Nakakasurvive. Pinakita yung mga estado sa Amerika, ang survival rate ay 99, 98. Okay? So fake fear. Then what? Fake security. Alright? Pag nasa bahay ka raw, ligtas ka. Fake security. Alright? Hindi ko Alright. Then what? Fake orders. Ano yung fake orders? New normal. Alright? Then what?
fake Christ, the Antichrist, and fake worship pa rin. Okay? Nung nag-aaralan ko, nakikita ko talaga ang battle na ginagawa ng Diablo is what? Sa mind ng tao. Alright? Na walang masama, mag-iingat tayo, mag-face mask tayo, maghugas tayo ng kamay, di ba? Amen? Pero huwag kang masyadong magpadala sa lahat ng napapanood mo at nababalita mo. Amen? Punuin mo ang iyong puso't isipan ng salita ng Diyos. Punuin mo ang puso mo at isipan ng katotohanan from the Word of God. Amen? Ito yung pagbulay-bulayin mo, ito yung maging kaaliwan mo araw at gabi. Amen? Hayaan mo ang Bible ang mag-interpret, mag-explain ng mga nakikita mo, nababalita mo. Hindi yung nagaganap ang mag-explain ng Bible mo. Amen, Christian? Now, chapter 19, verse number 20. Now, sinasabi na after 2 years pa, lalabas yung vaccine laban sa COVID-19. Yun ang sinasabi. No? Pero minamadali, hindi mo ba? Ang nag-uunahan sila. At sabi nung pastor kanina, at banasa ko yung pastor ng kaibigan ko, sabi niya, hindi ba kayo nag-iisip yung nagtutulak ng box, yung nagkakalat ng panic news, sila rin ang nag-iimbento ng vaccine. Nakita ko lang yun, di ba? Kaya nga, hindi mo talaga malaman kung saan ka tatayo. Amen? Amen? Hindi mo talaga malaman. Okay? Na pinakikita na maging yung isang pastor sa Manila, pinakinggan ko rin yung kanyang paliwanag at parang gusto niya sabihin na pag lumabas naman itong vaccine ito, wag sana mangyari, pero pwedeng mangyari na paglabas ng vaccine ito ay kasama na rito yung bago ka i-vaccine, kailangan meron ka ng marka. Kung hindi ka tatanggap ng marka, hindi ka tatanggap ng vaccine. So, kapag nangyari yun, wala na tayo rito. Amen? Now, in Revelation chapter 19, in verse number 20, Revelation 19, verse number 20, ready? Basa. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him. Now, dito makita niyo po, iba yung Antichrist, iba pa yung false prophets. Alright? Now, okay, ngayon, makikita niyo po na dito talagang ini-imitate nila yung tinatawag na Holy Trinity. The dragon, the beast, and the false prophet, di ba? Amen? Sa atin ang Holy Trinity is what? God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen? Ang si Satanas naman, kinopya naman niya. The dragon, sinod. The beast, the Antichrist, and then what? The false prophet. Okay? Kaya nga, bukod sa Antikristo, meron isang false prophet. Ito yung kanyang preacher. Ito yung kanyang mangangaral. Na talagang ang kanyang itinataas, ine-exalt, ay walang iba kundi ang Antichrist upang sambahin ng tao. Pero sa bandang huli, makikita nyo, bagamat ang Antikristo ay dinakila, sinamba ng mga tao, bandang huli, makikita nyo, ang ating Panginoong Jesucristo pa rin ang siyang winner. Siya pa rin ang magtatagumpay. Siya pa rin ang pinakadakila sa lahat.
Sapagkat sa chapter 19, verse number 20, alright, makikita po ninyo, ang Antikristo at ang bulaang propeta ay buhay na inihulog sa dagat-dagatang apoy. Ha? Alright? Kasama ng lahat ng tumanggap ng kanyang tatak. The beast was taken, and the false prophet that wrote miracles before him, with which he deceived them, that had received the mark of the beast, and them that worship his image, though these both were cast alive into the lake of burning with fire and brimstone. Amen? Sa bandang huli, sa dagat-dagatang apoy pa rin ang kanilang punta. Alright? Kaya makikita mo, kahit sa panahon ito ngayon talaga, makikita mo talaga, dalawang grupo lamang ng tao. Amen? At maging sa huling kapanahonan, dalawang grupo pa rin ng tao. Kaya magiging tanong talaga, kanino ka panig? Ha? Kaya lagi natin talagang sikapin talaga na yung mga mahal natin sa buhay ay maligtas, madala natin sa Panginoon. Amen? Huwag silang maiwan. Huwag silang maiwan at huwag silang mapahama. Huwag kakalimutan, sa panahon ng Antikristo, bago po siya lalabas, remember that the Christian, lahat ng saved ay aagawin muna ng ating Panginoon. Amen? Aagawin muna ng ating Panginoon. Okay? At of course, binanggit ko sa iyo kanina, hindi natin alam kung sino siya. At hindi na mahalaga malaman kung sino siya. Di pa alam At hindi natin alam kung saan siyang bansa manggagaling. Siya ba'y Hudyo? O siya ay Italiano? O Amerikano? Hindi na mahalaga yun. Amen? At saan bansa siya susulpot? Nagtatalo yung iba sa Roma raw. Okay? Ang sabi ng iba, sa Israel daw. Tama yung isang pastor, hindi rin importante. Ang importante ay kilala natin ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, at tayong lahat ay lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang mahalaga lang, alam natin na darating ang kaaway nito. But thanks be to God, dumating man siya, hindi na niya tayo aabutan pa. Tayo po tumayo, manalangin, at ating pong pasalamatan Diyos sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Dear Lord, salamat. Kami po ay binibigyan mo ng unawa sa future events. Salamat Lord sa iyong pangako na kami ay hindi mo itinalaga sa puot, kundi sa lubos na katubusan, na bago maganap, ito pong nakapangingilabot na ito pong pinakamadilim na bahagi ng mundo, kaming lahat ng nanalig sa iyo ay hindi mo babayaang abutan ng Antikristong ito. Salamat din sa iyong dakilang pangako. Para Lord, I pray na ito pong natutuhanan namin pong ngayong gabi ay magbigay pa po ng apoy sa aming mga puso para hindi kami magpabaya sa mga taong kilala po namin na kami po'y nakangamba na maiwan sila pag dumating ka na. At gayon din, Panginoon, samantalahin namin ng panahon sapagkat maiksi na po talaga ang panahon. Napakalaga, Lord, na anuman ang aming binabalak gawin para sa iyo, gawin naming madali. Sino mang tao nga naming akayin sa iyo, akayin na po namin hanggat maaga. At ang buhay namin, amin ang italaga, amin ang isuko sa iyo ang natitirang buhay na ito para magamit mo bago ka po bumalik. Kabang lahat ay nakayo ka nakapig, nangusapan Diyos sa ngayong gabi. At maaaring hinahamong Kanya, samantalahin mo ang panahon because the days are evil. Kakaunti ng panahon ang nalalabi. Kung hindi ka pa maghahandog ng buhay, hindi ka pa magtatapat, hindi ka pa maglilingkod, sayang yung kaunting panahon ng nalalabi. Bakit hindi sa oras na ito, ihandog mo na, isuko mo na, at ano man ang nais ng Diyos na iyong gawin
para sa Kanya, gawin mo na. Hinamon ka na mensahe, nangusap ang Diyos sa iyo ngayong hapong ito, I encourage you, lumuhod ka saan ka man naroon. Oh yes, maghandog ka na ng iyong sarili. Ha? Okay. Merong gustong gawin para sa Lord, gawin mo na. Merong gustong akayin sa Panginoon, akayin mo na. Gusto mong umawit, gusto mong maglingkod, gusto mong maghandog, gawin mo na hanggat may panahon pa. Ha? At hindi na rin ito panahon para manghina ka pa, para manlupaypay ka pa. Hindi na rin ito yung panahon para ikaw na Kristiyano ay maging madali pang batisot. Wag na. Bayaan mo na yun. Ha? Magpakatibay ka na. Magpakalago ka na. Alright? Sikapin mo by the grace of God na magbunga ka na ng marami. Ha? Oh, dakilang Diyos aming Ama. Salamat po na kami iyong tinuruan. Binigyan ng karunungan. Lord, I pray, pawiin mo yung takot sa puso ng bawat isa. Paltan mo, Lord, ng boldness, courage. Good courage, Panginoon. Ingatan mo kami, dakilang Diyos. Ingatan mo ang church mo, ang mga miyembro po sa Lumban, Santa Cruz, Magdalena, hanggang doon sa Calamba, ingatan mo sila. Gamitin mo yung kanilang buhay. Lord, iligtas mo kami sa mga kabulaanan. Sagipin mo kami, iligtas mo kami, Lord, sa mga pagkatakot. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, na tumayo sa katotohanan. Lord, lalahin ko rin po, yung may karamdaman, nasa ospital, may mahinang mga pangangatawan, Lord, bigyan mo po ng lakas, karagdagan buhay pa. Yung mga nalulungkot, mga napipigat, Lord, bigyan mo ng kaaliwan, pananampalataya, tibay pa, na makapagpatuloy pa sila sa iyo. Salamat po, aking Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alright, lahat po tumayo. At ating sambahin ng Panginoon sa ating pong pagkakaloob. Okay, Brother Alfred, andiyan ka, ikaw na mag-pray ng ating offering. Tayo po isindaningin mo ko at tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, at dakila sa lahat. Panginoon, marami po salamat sa salita mo na aming marinig. Panginoon, marami po salamat sa Panginoon, sa pastor namin na patuloy ng ginagamit upang kami palahanan at pakainin niya yung mga salita, Panginoon. Ganito po, Panginoon, lahat po uli namin sa inyo ang aming kapatid na si Sister Emily, Panginoon, na patuloy siyang bigyan ng kalakasan. Ganito po kanyang mga anak, Panginoon, ikaw po mag-comfort. Ganito po mga kapatid namin nasa abroad, Panginoon. Ikaw po mag-ingat sa kanila, ikaw po mag-provide ng bawat pangangailangan nila. Panginoon, sa gabi nito, lahat po namin sa pagbibigayan, pagpapala po sa bawat isa. Dalayan ko sa Panginoon Jesus. Amen.
no, bago tayo wakasan sa panalangin, no, salamat po sa mga miyembro sa Blumban. Natuwa ako, nakita ko si nanay, yung dalawang nanay Tess. Natuwa ako, nakita ko sila. Ano po? At of course, si Sherilyn, si Brother Paul. Oh, di nakabalik si Nanay Dory. Nanay Dory. Okay, natuwa ako, makita ko po kayo. Ano? Alright. At okay, patuloy yung mag-pray si Emily. Ano po, hindi ko alam kung nakauwi sila ngayon. No, patuloy yung mag-pray po siya. Ano, yung kanyang sitwasyon ay talagang medyo mahirap yung kanyang sitwasyon. No? Pray niyo po siya at pag-pray niyo po yung kanyang asawa si Arnie at yung kanyang dalawang anak. Na sila po yung maging matatag. Amen? Maging matatag at dagdagan pa ng Lord yung kanilang pananampalataya. Talagang miracle na lang talaga ng Lord ang kailangan po natin. No? Kailangan po niya. Ha? Alright, and then don't forget na yung ating prayer meeting po, ganun pa rin. Hanggat meron pang quarantine ay alas 7 po ng umaga. Yan natin pong talagang oras. Ano po? Alright. Sige po, tayo po magwakas na sa prayer at tingin naman si Brother Kalupitan. Ano ka, Brother Ruel? Pakilangan namin na sa langit, O Lord, muli kami po'y nagpapasalamat sa mensahe. O Lord, na aming napakinggan, nahayag muli sa aming harapan. Ngayon din po, O Lord, salamat po sa pastor na patuloy mong ginagamit, patuloy nagpapahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Kayo po, O Lord, ang siyang magatid na sa aming tahanan ng ligtas, Panginoon. At salamat po, O Lord, sa biyayang ito na aming natanggap mula sa iyo, Panginoon. May sumayong parihan itong dahil namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.